Bago dumating ang ika-500 taon ng anibersaryo ng ating Kristyanismo ngayong taon na ito, ang mga obispo ng Pilipinas o Catholic Bishop Conference of the Philippines ay nagtalaga ng 9 taon bilang paghahanda sa 500 taong ito ng ating Kristyanismo. Isa dito ay noong 2016 kung saan nilagay nilang tema na Eucharistia at Pamilya. May pandemic man o wala mga kapatid, kailangan natin si Jesus sa banal na Eucharistia. May pandemic man o wala, kailangan natin ang ating mga pamilya. Kasama ng mahal na biren ng Antipolo, bilang isang pamilya, lagi nating sambahin si Jesus sa banal na Eucharistia. Lagi natin siyang tanggapin bilang isang pamilya upang sa ating pagtanggap kay Jesus, sa tulong ng mahal na biren ng Antipolo, tayong lahat mga kapatid ay maging isang tunay na Kristiyano, nabubuhay kay Kristo, nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon.
mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang hapon po sa lahat. Doon po sa mga nasa kanilang tahanan, atin na pong ihanda ang ating sarili at ang ating altar. Ngayon pong araw na ito ay ating gaganapin ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin ang ating pong iparing atin pong isama ang mga pamilyang naghahandog ng pasasalamat. Sina Lorit at Zenny Abalos and family, Alice Austria Martinez, Arthur and Polian Fernandez and family, Cherry Madrid, Joe Molina and family, Pilo at Ellen Bondok at family, Carmen Loren, Lita at Ben Aligayo and family, Rose Domingo and family, Tenchi Altazo and family, Laura Cabantac and family, Ted and Beth Torno and family, Francis and Amor Gonzaga and family, Leslie and Leo Esteves and family, June at Lou Hernandez at family, June at Lolit Del Castillo and family, at si Donnie and Nini Hernandez and family. Para po sa mga natatanging kahilingan, nina Ray Marvin de Jesus, Maria Socorro Binsa, Mary Grace Absolor, Maria Luisa Lorbes, Rodel Padasas, Dirk Didner and family, Maria Conchitina Peralta, Domingo family, Teodora Antonio, Tricia Ranes, Nelly Pexon, Dayan and Lester Linsangan, Sakluti family, John Paul and Jacqueline Javier and family, Malu Navarro, Jasmine Angela Santos, Dayang Enriquez, Pat at Patrick Rubio, Dang Padilla, at si Patrick Lenaming. Itaas po natin sa Panginoon ang mga kagalingan nina Lolita Padasas, Rochelle Purificacion, Audrey Estera, Concepcion Quimpo, Felix Berto Cahayon, Jundi Tapales, Emmanuel Buhain, Mayet Hernandez, Lino Rivera, Lorna Jacobo, Eduardo Miranda, Flor Caliha, Bernarda Magtalas, Marijo Coco and Anton Bermudo, Michelle Marcelo, Rosita Linco, Katrina Eustaquio, Clarence Gerald Cruz, Lina Velasco, Reyne Fe Kahandig, at Don Christopher Dinoy. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Joanes Lemuel, John, Ronaldo, Antonio Sr., Jose, Darlito, Demetria, Melita, Pedro, Conchita, Carmen, Mark Vincent Kenneth, Antonia, Carmelita, Pelagio, Edgardo, Juanito, Leonila, Elias, Felomeno, Zenaida, Belen,
Reynante, Sebastian, Lenny, Ruperto, Antero, Purisima, Maria Elena, Primitiva, Angelita, Norma, Crescencio, Miriam, Generosa, Virginia, Eliodoro, Jovita, Serafin, Alois, Virgilio, Agapito, Josefina, Francis, Lourdes, Lilia, Manuel, Antonio, Rustico, Edalberto, Narcisa, Orlan, Carmelo, Flor de Liza, Emilito, Eliodoro, Cecilio, Francis, Dante. At ang mga kaluluwa na namayapa sa COVID-19 at ang mga kaluluwa sa purgatorio na di naaalala. Ang ating pong paring tagapagdiwang, ang ating kura paroko, Reverendo Padre Jaime Padilla, katuwang si Reverendo Padre Sandy Año Nuevo. Magsitayo ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Dapat nating ikarangan sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Pinag-isa ng magkakapal sa diwa ng pagmamahal. Sa'yo ngayon nagdiriwang. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangan sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Pinag-isa ng magkapal sa krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangan sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangan sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang sa araw na ito ang huling hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala sa pagtatatag ng Eukaristiya at ng banal na orden ng pagkapari. Halina at sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan
lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinayalugod ka lang, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinaguguni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, putok na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalin
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusan mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, na iligtas ang mga Israelita mula sa kamatayan at pagkaalipin. Sa pamamagitan naman ng dugo ni Kristo, naliligtas tayo mula sa kamatayan at pagkaalipin sa kasalanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Sion ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri, yaong aawitin, upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay inyong makakamtan. Aariin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pag-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko'y pag-ibig na wagas, ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras.
Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, muli nating ipinahahayag ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ay pinagkanulo, ay kumuha ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming iringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Ang bagong, Alleluia, Alleluia. Ang bagong utos kong ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Awitin natin ang Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Nasilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila ay naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya ang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang ligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag niya akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay nagugas sa inyong mga paa, dapat din kayong magugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng nakikiisa sa ating pagdiriwang ngayong hapong ito, isang mapagpalang hapon po. Nasaan man kayo, pagpalainawa kayo ng Panginoong Diyos. Simula na ng 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang Huwebes Santo. Huwebes Santo, banal na araw. Sa sandaling ito, ating ginaganap ang pagbimisa
sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Wala nga lang pong magaganap na uli tulad ng 1 taon ng paghuhugas ng paa. Wala rin pong pagtatanod sa banal na sakramento o walang altar of repose. Tanging prosesyon lamang ng sakramento ang magaganap sa hapong ito. Wala rin pong nagawang Christmas ng pagbabasbas ng mga langis kaninang umaga. Wala rin pong naganap na pagsasariwa namin ng pangako ng pagsunod sa obispo natin. O tinatawag naming renewal of vows para sa obedience sa obispo. Wala rin pong naganap. Sa June 25, pag maluag na, doon lang kami magsasariwa ng pangako. Doon lang magaganap ang pagbabasbas ng mga langis na gagamitin sa iba't ibang sakramento. Ang tuloy ay ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan ko kayo ng bagong utos. Sabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang sinasabi sa awit pambungad sa mabuting balita. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa ating pagpasok sa pinakabanal na araw ng taon, ipinapaalala po sa atin ng ating pagdiriwang kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na kahit ang kanyang sariling buhay ay kanyang iaalay, na kanyang inihandog ang kanyang katawan at dugo. Iyan ang papantayan ng pagmamahalan. Napakahirap na utos. Napakahirap na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Paano ba tayo minahal ng Diyos? Siya ang lingkod. Siya ang Panginoon, ngunit naging lingkod. Kaya sinasabi niya rin sa bawat isa sa atin, maglingkod tayo sa isa't isa. Sa ating narinig na mabuting balita ngayon, ang paghuhugas ng paa ng mga apostol ay isang napakagandang simbolo ng pagpapahayag na nalalapit na ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ipinahayag niya ang paghandog ng sarili sa mga taong nasa ilalim niya. Siya ang guro, ngunit siya ang pinakamababang, ngunit ginawa niya ang pinakamababang ginagawa ng mga utusan o ng mga alila, ang maghugas ng paa. Sinadya niya itong gawin bago niya lisanin ang daigdig upang may maiwang ala-ala sa kanyang mga alagad na ang umiibig ay gagawin kahit na ang pinakamababa, na ang umiibig ay gagawin kahit na ang nakakahiya.
yung aalisin ang pride mo, yung aalisin ang kayabangan mo. Dahil ang mayabang, mahirap yumuko. Mahirap yumuko ang ma-pride. Ginawa ito ng Panginoon dahil walang pride, dahil wala siyang yabang, nagpakababa. Ibig sabihin, ang kayabangan, ang pride, ay hadlang sa paglilingkod sa isa't isa. Kapag ayaw mong mapahiya, hindi mo gagawin kahit dapat gawin. Kaya malinaw po ang ipinapakitang kahulugan ng pag-ibig ni Jesus. Hindi lang sa salita, ipinakita niya sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa nila. Ito ang kanyang iiwang pamana, regalo sa mga alagad, ang pagpapakumbaba. Nang lumapit si Jesus kay Simon Pedro upang hugasan ang kanyang mga paa, hindi matanggap ni Pedro na gagawin sa kanya ito ng kanyang Panginoon. Kaya nasabi niya, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ang tugon na ito ni Simon Pedro ay punong-puno ng kayabangan. Ma-pride si Simon Pedro. Naguguluhan siya ng mga sandaling iyon dahil sa gagawin sa kanya ng Panginoon. At hindi lang po sa unang pagkakataon ginawa ito ni Pedro. Laging nagre-react si Pedro sa pagpapakumbabang ginagawa ni Jesus. Nang ipinahayag ni Jesus na lalalapit na ang kanyang pagpapakasakit, nag-react ito. At ngayon, sa huling hapunan, todo reaction pa rin. Todo react pa rin sa pamamaraan ng pagpapahayag ng pag-ibig si Jesus sa kanila. Sa pagtangging ito ni Pedro, tumatanggi siya sa alok ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pinakamagandang tugon na sa handog ni Jesus sa atin ngayong banal na araw na ito ay ang pagtanggap sa Kanya upang dumaloy sa ating buhay ang pagpapala. Nais mong dumaloy ang kagalingan sa iyong pagkatao, huwag mong tanggayan ang alok sa iyo at pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Nais mo ng kalakasan, nais mo ng kapayapaan, tumugon tayo sa Panginoon sa Kanyang bagong utos, sa Kanyang gagawin sa atin. Kung hindi kita huhugasan, wala kang ugnayan sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. Nakikiusap pa ang Diyos. Handang-handa siyang magbigay. Handang-handang tumulong at lumapit sa atin ng Panginoon. At gagawin niya ang lahat para sa atin. Makinig po tayo sa Kanya. Huwag kang hihindi sa inaalok na biyaya ng Diyos. Huwag sana pong mangibabaw ang yabang at hiya. Kailangan mo talagang magpakababa na mayroong kulang sa iyo
na ikaw ay mahina, na kailangan mo ang Diyos upang ikaw ay maging malakas, upang maging malinis, upang maging malakas, upang makapaglingkod. Kailangan mo ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Simpleng utos, pero mahirap. Bakit hindi nagagawa ng iba? Bakit nahihirapan ang iba? Marami akong taong hinahangaan. Hindi dahil sila'y magaling at mahusay. Hanga ako sa mga anak na nagpapalit ng diapers ng kanilang mga matatandang magulang. Hangang-hanga ako sa mga anak na naglilinis ng dumi ng kanilang matandang magulang. Hangang-hanga ako sa mga dating hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis, hindi marunong maglaba, ngunit dahil hindi na magagawa ng kanilang mahal sa buhay, dahil hindi magagawa na ng kanilang nakatatanda, ngayon, marunong nang magluto, marunong nang maglinis, marunong nang gumawa ng mga gawain sa bahay. Hanga ako sa mga taong gumagawa nito, kahit hindi na napapasalamatan. Hanga ako sa mga taong ito, kahit hindi sila napapansin. Hanga ako sa mga taong ito, kahit hindi nauunawaan. Hanga ang Diyos sa inyo, at lalo kayong pagpapalain ng Diyos. Hindi lang isang utos ang regalo o ipinamamana sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang lubos na pag-ibig ay patuloy niyang ipinadadama sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Pinapakain niya ang ating katawan ng kanyang espiritu. Ganyan niya tayo kamahal. Nais po ng Diyos na patuloy na maghari ang pagmamahalan, ang pag-ibig sa mundong ito. Nanalo po tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo matatalo ng COVID. Mananalo tayo dahil sa pag-ibig ni Kristo. Dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sundin mo lang ang kanyang utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Amen. Tumayo po't ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan, siyang may gawa ng
ng langit at ng sangkalupaan. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, bugtong niyang anak. Siya'y nagkatawang tao at isinilang ni Birheng Maria. Ipinako sa krus na matay at siya ay nilibig para sa atin. Siya'y nabuhay muli, ngayon'y nakaluglo sa kanan ng Ama. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ito ating pananampalataya. Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Sa huling hapunan, inihabili ni Jesus sa simbahan ang pag-alaala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang maipagdiwang ito magpakailanman. Samahan natin si Jesus at buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang Santa Iglesia sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng banal na Eukaristiya ay laging makapagpatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa si Papa Francisco, mga obispo, mga pari at diakono, sa pamamagitan ng Eukaristiya ay laging makapagpatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ay makakita at maisabuhay ng mga pinuno ng ating bansa ang turo at pagsubok ayon sa halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa maging matatag at malakas ang mga nahanap
nahaharap sa mga tukso at pagsubok ayon sa halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makaisa sa walang hanggang buhay na ipinangako sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa tuluyan ng matapos ang salot na dulot ng COVID-19 na nagpapahirap sa marami. Bigyan nawa ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa mga may sakit sa ating bansa at sa buong mundo, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, panalangin natin ating mga pangsariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang ating buong pamilya. Ang ating buong pamayanan. Ang Diocese ng Antipolo. Ang mga frontliners, ang mga doktor at nurse. Ang mga humiling sa atin ng panalangin, lalo na may mga karamdaman ng COVID. Ama, sa tuwing ipinagdiriwang namin sa Eukaristiya ang alaala ng krus, inaalala namin ang tagubili ni Jesucristong iyong anak. Samahan mo kami sa panahong iyon upang ikaw ay makapiling namin magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kabutihan mo,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay, tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak na ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pagpasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo. Sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo, iniaalay namin ito sa iyo unang-una sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, kaisa ng aming Papa Francis na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Francisco, Noli ang katuwang niyang Obispo, Gabriel ang Obispo Emerito, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko
na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa aming kapakanan at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Mariang maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin. Para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Jesus, naming mahal, ngayon at magpapakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ng Sacred Heart of Jesus Parish, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito ng katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos sa iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaw sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Iya mga tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila't ang tanang na himlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang ang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay magkaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista,
Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na turo at utos ng ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay sumainyong lahat. At sumaayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon ng nasa kanilang mga sariling tahanan. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen.
vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Iesu, panis vitae donum Patris, Iesu, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Atin pong dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunang anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging ng sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo para sa ilang paalaala. Bukas po, Biyernes Santo, Day of Fast and Abstinence. 2 beses lamang kakain bukas maghapon. Wala ring merienda, wala ring soft drinks, walang sigarilyo, wala rin po sanang TV, wala rin po sanang cellphone. Kayanin po natin, magtiis po tayo. Ilang oras lang naman po yung bukas. Ano po? Turuan din natin ang mga bata na ito ay mahal na araw. Kaya wala muna yung kanilang mga pinagkakaabalahan araw-araw. Patuloy po tayo magdasal. Hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na unti-unti nang bumaba ang kaso ng ating karamdaman ng COVID. Lahat ng may karamdaman, makakakita ng pag-asa, makakita ng kinabukasan. Sa Linggo po, sa Sabado, patuloy pong mananahimik hanggang hindi pinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Dahil may curfew, 3:00 po tayo magsisimula sa Sabado ng ating pagdiriwang para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa araw ng Linggo, may misa po tayo ng 8:00 ng umaga at 4:30 ng hapon. Lahat po ito ay live stream. Kaya sa lahat, maraming salamat. Salamat po sa mga naglilingkod. Salamat sa Social Communication Ministry. Salamat. Wala silang hanap buhay ngayon. Walang trabaho sa araw na ito. Buong linggo. Kaya live stream po tayo. Salamat sa mga lectors, lay minister, Knights of the Altar, lector, at sa choir. Sa inyo pong lahat, at kay Father Sandy, maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo. Gayon din po, nananawagan din po ako, nawa po ay yung mga pledges natin ay wag po nating makalimutan. Wala po talagang pumapasok na pera panggasto sa atin araw-araw, kundi mga natatanging pamisa lamang. No? May tinulungan tayong isang parokya, nanghihingi pa, dagdagan daw po. Dahil nangangailangan. Kaya maraming salamat po. Ngayon ay gaganapin na natin ang prosesyon ng banal na sakramento. Magsiluhod na po ang lahat.
Verbum caro panem verbum
Ergo Sacramentum Veneremus Cernui et antiquum documentum novo tritui est et fides sublimentum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque site benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Panem di cielo protestisti eis, Omne delectamentum in se obente. oremus. Deum sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, Tuae quesimus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis iuter sensiamus, que vives et regnas in saecula saeculorum. Awitin natin ang O Sacrament Most Holy.